Good morning guys, welcome back to my channel, and today is, what day is today? Today is Friday, March 27, 2020. And yeah, tomorrow is yung flight na namin pauwing Denmark. So today is like, yeah, we're gonna be busy today. Actually, I have not packed our things yet, but I will be done today in those things. So yun, I just had my breakfast also dito sa hotel, my last breakfast dito sa hotel. And yeah, masaya siya kasi ang dami ng tao ulit dito. Kasi nga for the past few days nandito kami. I think I've been staying here since Friday last week. Yes. And normally, ako lang at yung asawa ko yung nandun for breakfast, and then some other, I don't know, 2 other more, that's it. But for now, madami na ding mga Filipino na andito. It's because nga, ano sila, mga call center agent, and they work near in this area. Tapos nahirapan na silang umuwi sa sarili nilang bahay. So I think yung ano nila, yung kumpanya nila, chinik in sila dito so that it will be easier for them to, you know, go back and forth sa work nila kasi nga pwede nang lakarin, I think. So yun, so ang daming Pinoy kanina doon sa baba, at dahil ang daming Pinoy doon, at ako guys, gumising ako ng late na, mga 9:30, tapos yung breakfast is 10 until 10 lang. Pagpunta ko doon, wala nang rice guys. Ay, pero natawa lang ko, halos wala ng pagkain. Ano na lang, longganisa na lang yun. But anyway, na-refill nila and all. So it was a good breakfast also. And I had my coffee and all. Yeah, I had my coffee. So I'm a bit energized. So, kumusta yung buhay-buhay natin dyan, guys? Dito, for the past few days, yung buhay ko naging dito lang talaga sa inside the hotel room. Tapos, pag medyo bored na dito, lumalabas naman kami at naglalakad-lakad dun sa labas. Pero hindi na ako nagvi-video kasi parang, awkward ako, guys. Kasi nga, yung past few days, parang ako lang at yung asawa ko yung andito. Tapos, pag lumabas ka talaga, ang daming mga workers. Tapos, lahat sila, feeling ko talaga parang naging Chris Aquino ako kasi tagalabas ko ng elevator. Parang, hi ma'am, good morning ma'am, good afternoon ma'am. Like, ang dami nila. At dahil nga walang ibang guest, parang yung lahat ng attention nila nasa amin. Kaya nahiya akong mag-vlog sa labas. So, hindi ako nag-video doon sa labas. So, anyway, yeah, uwi na kami bukas, and it's gonna be it's actually, of course, it's first time na matry kong uuwi na parang rescue airplane siya, sent from the government itself, parang pupunta dito to get all the stranded Danish, ganyan. So, tingnan natin kung ano mangyayari doon kasi hindi siya yung normal na commercial airplane. Tapos, yung story pala is, first, they're gonna arrive, first, they're gonna pick up those foreign people in Manila, I think 8 in the morning, and then after that, pupunta sila ditong Cebu, pero same plane lang yan, pupunta sila ditong Cebu, 11 in the morning, tapos kami na, and then after, I thought na parang that airplane will fly directly to Copenhagen, pero hindi pala. Yung asawa ko, tinawagan niya kahapon, but kasi hindi naman kasi nakalagay yung yung detail talaga. So, yun. Punta kaming pala, after Cebu, mag-stop over ng Phuket. Stop over doon, pero hindi kami pala labasin. Where is you gonna stop over? Phuket? What? Phuket. Phuket? Phuket? I don't know. Yeah, Phuket, for fuck's sake. Yeah, I said Phuket. Phuket. Shut up, Oi. That's what I said. You're so Gotta stop over in Phuket. Yeah, how do you say it then? Phuket. No, it's because it's Phuket. It's P-H-U. Yeah, Phuket. Yeah, whatever. Anyway, yeah, mag-stop over kami doon. But then,
apparently we're not allowed to get out sa airplane. So andun lang kami. I think they're gonna pick up some people there also, or maybe maglagay lang ng fuel sa plane. And I don't even think na we're gonna stop in the airport itself. I think we're gonna be in like military base, something like that. So yun yung mangyayari. So somehow it's exciting, at saka happy na din ako kasi nga we're gonna be home soon. At pagdating namin doon, it's because we've been traveling abroad, right? So there will be a mandatory 14 days quarantine. So as soon as napunta kami in Denmark, we're not allowed to go out sa house for 14 days. Yes. And I mean, hindi naman na pag lumabas ka, huhulihin ka, wala naman ganun, pero it's your personal responsibility na to do your part para makatulong sa society because nga of this coronavirus. So, doon kami 14 days sa bahay, and I think we will survive kasi may mga food naman kami nakastack doon. Yes. At saka yung marami akong binili na mga pansit canton. Alam nyo naman, Pinoy tayo. So, I have a lot of pansit canton. I also got a lot of dried fish, and every time I come here in Philippines, nagdadala talaga ako ng mga dried fish, ganyan-ganyan. Pero yung asawa ko nga, medyo kinakabahan siya na baka it's because of the virus and all that. So, medyo sobrang strict sila ngayon. So, yung asawa ko sabi niya, wag mo na dalhin yung dried fish because baka nga magka-problema kami. Pero dadalhin ko siya, guys. Whatever. I'll take the risk. Pero pag ayaw naman nila, di tatapon ko na lang. So, anyway, so yun yung mga dala-dala ko. Pansit canton, yung spicy, at saka yung mga dried fish at dried squid. Yun lang naman yung parang importante sa akin. Na nakakain ko talaga pag nag-crave ako dun sa Denmark. So, yun ang aking mga dadalhin. At yeah, excited na akong umuwi. Pero medyo sad din kasi nga may iwan ko yung family ko dito with this crazy situation dito sa Cebu, at dumarami na rin talaga yung parang, alam nyo na, yung mga nagka-coronavirus dito, and at saka yung mga community quarantine, yung lockdown. But I understand it, like I really understand that it has to be done like that kasi nga, diba, to slow down the virus, kailangan talaga mag-sacrifice, or else baka matulad tayo sa Italy na sobrang nakakasad talaga makita yung nasa news nila. Alam nyo naman, Pilipinas, diba, we don't have that capability talaga, yung mga, you know, we don't have so much doctors, and we don't have so much facilities to house yung mga may sakit. So, yun. So, nakakasad kasi I'm gonna be leaving my family soon. Tomorrow. So, right now is upo muna ako dito while watching YouTube. And, yeah, that's what I'm gonna do today. I'm gonna relax first because it has really been a very stressful weeks for us. Mga 2 weeks na sobrang, makakauwi ba talaga tayo? May airplane bang darating? Ngayon naman, yung embassy nag-send ng email na we have to print out parang, kasi we have to print out like a pass, so that, kasi nga naka-quarantine na dito, para daw pala papuntahin kaming airport. Kasi nga yung iba nagreklamo kasi they had a hard time na makapunta sa airport kasi ang daming checkpoint, and like, oh, you're not allowed to go there kasi nga lockdown doon, ganyan. So now the embassy sent us an email that we have to print out to show it to those police people na ginagawa lang din naman nila yung trabaho nila, to show it na palis kami ng bansa. So that's what we're gonna do. Yeah, so medyo at least everything is okay na. Like, I mean, me and Martin, that we're gonna go home, obviously. And then we'll take it from there pag nasa Denmark na. Kasi nga sa Denmark, then there's already around, I think, 2,000. Yeah, there's already 2,000 na may corona na din. And I'm not sure how many people have died actually there. Yeah, but yeah, then that's what gonna happen. At ready na yung aming menu kami, guys, ito.
susuotin namin na N95 na mask. Susuotin namin to while we are in the airport. At saka sa airplane, obviously, kasi nga ang daming tao doon at hindi natin alam na kung saan-saan yung mga tao na na-expose din. So, yun. So, yun, guys. Update ko lang sa inyo. So, maybe next time na mag-vlog ako, doon na kami sa Denmark. Thank you so much for watching, guys, and please stay safe. Thank you so much for watching the video. We really like, subscribe, thumbs up, thumbs down, make a comment on the below pillow or something. Do something with your life. Have a nice day. And remember, rock on, bitches.